rated capacity nitong bridge na to? Ang design capacity ng bridge natin po, according sa mga designers natin, is 45 tons po. At that is also in conformance with yung batas natin, yung Republic Act 8794, na ang gross vehicle weight should not exceed 45 tons po, sir. Maximum. Pero, So ayun na nga. May bumigay ng isang tulay, kabago-bago lang nitong tulay na to, bridge. Kabago-bago lang, February 1 lang ito na turnover. Halos 10 years nga itong kinontract dahil nagsimula daw ito noong 2014, panahon ni Pinoy. Matapos ito ngayon sa panahon ni Marcos at nadaanan pa nga ito ni Duterte. So ayun na nga, bumigay. Kabago-bago lang nga, 1.2 billion ang budget nito. Malaking budget pero bumigay. Ang sinisisi nila is yung truck dahil over capacity daw yung truck, over sa bigat. Umabot nga daw ng 102 tons yung truck na dumaan sa kasama na yung karga niya na boulders. So imposible, no? Isang truck umabot ng ang karga niya ng 100 to sama na yung timbang ng isang truck. Posible. Sobrang bigat naman yan. So ayun na nga, bumigay. So ano ito, corruption o error ng dump truck ng dumaan? So sinong mananagot nito? Ang kontraktor o ang dump truck? Sigurado ako may pananagutan dito ang DPWH dahil sila yung nagkuhan nito nag-design. Sila yung pumirma nito pag turnover nito. So isang truck lang yung dumaan, kita mo naman isang truck lang bumigay na. So talaga, imposible talaga. Wala naman siyang kasabay na iba Ay may kasabay siya itong pula na kotse. Maliit lang yan, ilang timbang lang yan, nasa mga 1,000 1 tons lang yan, 1.5 tons. So imposible talaga na truck abot ng 102 tons, isang 10-wheeler truck. So over capacity talaga yan. Kung totoo man yan. So grabing issue na to. 1.2 billion yung budget, tapos isang truck lang bumigay na. Kabago-bago lang na turnover, yun, bumigay na. So, pakinggan natin yung DPWH, ang sabi nga ni Malinab, yung engineer ng DPWH, Director Malinab, nga yun na nga daw, over capacity yung truck, tapos dumaan. So, di ba pagdaan mo sa tulay, may nakalagay dyan na need capacity ng tulay. So, bakit dumaan pa yung driver? So, alam na niyang mabigat yung kuan niya. So, hindi natin alam kung sino nagkulang. Pakinggan natin yung paliwanag ni Matias Malinab na isang director ng DPWH. Pero alimbawa, siguro May isang warning po ba isang doon truck yun, sa yung entrance, hindi ba yung mga entrada ng bridge, alam ko, may warning maximum capacity nakalagay naman doon. May nakalagay po ba naman Maximum, dyan sa maximum. pinasukan ng meron po, truck? ma'am. Meron po, ma'am. May mga open to light vehicles nakalagay doon. Pero dahil yan, ma'am, kasi may nagtatrabaho po, hindi dahil pang light vehicles lang. Meron kasing mga correction, mga pinto-pintura sa tulay, kaya para to be safe naman yung mga Ito, workers. kita mo yung tulay, sobrang nipis lang, kita nyo. Nakahangir pa yung kuan, yung galing sa approach, naka-elevate pa siya ng medyo mataas yung elevate niya. So, para lang siyang kuan talaga itong tulay na to. Mahina yung design. Weak yung design ng tulay, no? Tingnan nyo. Tingnan mo yung mga ibang tulay na gawa. 'Di ba? May mga I-beam pa dito. May dalawang girder sa bawat kanto, tapos dalawa sa gitna. So ito, wala kang makitang girder. So itong pula, girder ba to or bakal? Parang I-beam itong dalawa sa kanto, yung katapat ng sidewalk, yung sa baba ng sidewalk. Parang girder yan, I-beam yan. Parang
ng Bakal ating yan. mga contractor. So, kahit na may bakal yan, mahina talaga yung kuan niya. Weak yung design niya, oh. Hindi talaga to pwede daanan ng mga kuan, ng malalaking truck. Pang kuan lang to pang light vehicle lang to. Wing van, yung mga, kailangan talaga to may nagbabantay sa approach na, sa entrance na, may nagbabantay talaga na taga-gobyerno na bawal talaga magpadaan ng ganyan. So, bakit ganyan? Walang nagbabantay? So, may nakalagay kayang maximum doon sa kuan. Pero ang sabi nga ng, excuse me po. Ang sabi nga ng director, si Malinab, wala nga siguro nakalagay dahil may nagtatrabaho daw na nagre-retouch. So, ay nilagay po yun, ma'am. Na, Pero, engineer, sa mga anong klaseng truck yan kung 110 tons? Ano yan? Monster truck? Parang sa pelikula? Sobrang, ito po yung Wala to talaga, loko talaga tong si Llamas. Loko talaga to magtanong si Llamas. Anong monster truck para sa sobrang laki. Sobrang laki naman nun, no? Oh. double, Kaya nga, tama naman. Sobrang laki. Posible talaga abot ng 102 tons. Posible talaga yan. So, may problema talaga yan. May corruption talaga yan. Kaya lang sinisisi na lang nila ngayon sa truck. Pero posible talagang aabot ng 102 tons ang isang 10-wheeler truck. Yan makita mo naman Parang normal lang naman siya na 10-wheeler truck. So, kasi ang alam ko sa pinakamabigat na 10-wheeler truck hanggang 50 tons lang yan Yung pinakabigat na karga. Ang capacity lang talaga ng isang truck is 20 tons to 25. Yung karga niya. Kasama na yung body niya. Yung buong truck. So, ayun. Posible itong sinisisi na lang nila dito sa truck. Pero ang totoong dahilan nito ay weak talaga yung pagkagawa nila. May corruption ito. Tinipid siguro ito sa materyales. Kaya ayun, may mananagot talaga dito. Sa pagdaan ng mga investigasyon na to, may mananagot talaga dito. May mabisto talaga dito. May corruption ito. Posible naman na isang truck lang, bibigay na yung tulay. Bago-bago lang. ay bill po siya, sir. At ang kuwan natin, sir, kasi sa truck, hindi baling mag-load ka ng malaki, basta tama yung configuration ng truck mo para nung sa ganun po ay ma-distribute yung weight ng load mo. Ang nangyari po doon sa truck natin, maiksi siya, tapos mabigat yung karga, kaya Wala na. Yung dahilan ay ganyan. Parang, kung ano yan, imposible na yan. nawala siya doon sa design standard natin. Naging parang concentrated load po siya. Pero, So, di yun ba, ang effect di ba dapat may ganyan namang allowance? Paano? Yan, isang truck lang yan. Oo. Paano kung Kaya nga, maraming... dapat may mga allowance yan Isang truck lang, tapos bibigay na. Kung ano may problema talaga sa paggawa ng contractor dyan. May corruption yan. Alam ko mga sa DP kasi, madaling mag-corrupt sa DP Pagkakaalam ko Grabing magdaya ng mga materialis yung mga kontraktor, lalo na pag hindi binabantayan ng taga DP Grabe talaga. Ganito ang nangyari tulay. mga sasakyan, Sabay-sabay. sabay-sabay, na ganun din yung weight o mas malaki pa. Kaya, hindi, parang improbable Para naman sa na, akin, yung design talaga ng tulay mahina. Mahina talaga ang design ng tulay. Maganda siyang tingnan pero sa tingin ko mahina yung design ng tulay. So ayun, may mananagot dito. Kung hindi yung DP, yung kumpanya ng truck, o may mananagot dito, may corruption talaga dito. Kaya yun lang muna mga boss. At magkita-kita na naman tayo bukas at maraming salamat po.